Kumusta mga lads at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 31 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Habang tinitingnan ng ating bida ang bagong task na ibinigay ng system, ang pag-resist sa pag-atake ng kalaban, napatanong naman siya sa sarili kung ang babaeng nakasalubong ba niya ay ang leader ng mga kalaban. Pagdating nila sa kuta, agad siyang umakyat sa tower at tinanong si Shanshan kung may nakita ba siyang mga taong umaaligid na hindi pamilyar. Sumagot naman si Shanshan na may nakita siyang sasakyang dumaan na inakala niyang sila iyon at napatanong rin siya kung may problema ba. Agad namang inutusan ng ating bida si Shanshan na tipunin ang lahat dahil may mahalaga siyang ia-anunsyo. Samantala, may isang grupo naman ng mga survivor na naglalakad patungo sa kuta ng kalaban habang nakikinig ito sa mensahe sa radyo na nagsasabing may kuta sila sa lugar na nangangailangan ng karagdagang mga survivor. Habang patuloy sa paghahanap, nabanggit naman ng isa na tila malapit na sila sa lokasyong tinutukoy sa radyo. At maya-maya lang, dumating naman ang sasakyan na lulan si Shin at ang kanyang mga kasamahan. Pagkababa, agad namang nagtanong si Shin kung ang broadcast ba nila ang dahilan kung bakit sila napunta sa kanilang kuta. Agad namang sumagot ng oo ang isang lalaki habang nakatitig sila sa katawan ni Shin. At dahil dito, sinabihan naman sila ni Shin na sumunod sa kanya. Habang nakasunod sila kay Shin, nakangiti naman ang dalawa habang nagkatinginan na tila may masamang binabalak. At pagkapasok nila sa loob, namangha sila sa laki ng lugar at masayang nasabi na sa wakas ay may maayos na silang matutuluyan. Habang sa kalagitnaan ng kanilang usapan, bigla namang nagsabi ang isang lalaki na lalabas muna siya. Ngunit pinigilan siya ni Shin at sinabihang hindi na niya kailangang lumabas dahil may CR sila sa loob at sasamahan pa raw siya nito. Napangiti naman ang lalaki sa narinig at agad itong nagpasama sa CR. At nang matapos itong umihi, tumingin naman siya kay Shin nang may malaswang ngiti at ipinakita ang kanyang birdie habang sinasabing huwag siyang mahiya. Ngunit habang nagsasalita pa ito, bigla naman siyang niliegan ni Shin gamit ang isang patalim. Dahilan upang agad itong bawian ng buhay. Nadismaya naman si Shin dahil sa inakala niya na isa itong top tier. Ngunit isa lang pala itong ordinaryong tao. Pagkalabas niya mula sa CR, nagsabi naman ang isa niyang tauhan na natapos na nilang ligpitin ang mga kalalakihan at maisaayos ang mga katawan ng mga ito. Napasabi naman si Shin na magaling at agad inutos na kunin din ang nasa loob ng CR. At inutusan din niya ito na ipatawag ang kanilang second at third brothers sa kanilang kuta. Samantala, habang nagtitipon-tipon ang mga kasama ng ating bida, napatanong naman si Lee kung sino ang mga taong umaaligid sa kanilang lugar. Sumagot naman ang ating bida na hindi niya alam kung sino ang mga kalaban, ngunit sinabi niyang dapat na silang maghanda dahil anumang oras ay maaaring umatake ang mga ito. Sinabihan din ng ating bida, sina Chong at Jiang Chi, na samahan siya upang linisin ang mga abandonadong gusali sa Southeast na gagamitin upang pansamantalang tirahan ng mga refugee. Dahil kung hindi nila ito maililipat, ay magiging collateral damage lamang ang mga ito sa oras ng pag-atake. Dahil dito, nag-volunteer sina Shanshan at Fourth, pati na rin ang iba pang kasamahan at ang batang lalaki. Nag-volunteer na rin ang babae na sasama siya dahil sumama na rin ang iba. Sinabi naman ng ating bida na maiiwan sina Shengbo at Lee upang magbantay sa kuta dahil hindi naman ganoon kadelikado ang lugar at agad din siyang nag-utos sa kanyang mga kasamahan na maghanda na. Samantala, nagtungo na ang grupo ng ating bida sa abandonadong gusali at agad nila itong nilinis at nilipol ang mga zombie na naroon. Pagkatapos, sinabihan naman ng ating bida ang mga refugee na pansamantala muna silang mananatili sa nilinis nila na building dahil aatake ang mga kalaban sa kanilang kuta sa mga susunod na araw. Gayunpaman, iginiit naman ng mga refugee na handa silang makipaglaban. At dahil dito, pumayag ang ating bida at sinabing magpapadala siya ng mga baril para sa kanila. At inutusan din niya sila na sumunod sa kanyang mga utos at gumamit ng walkie-talkie sa oras na lumusob na ang mga kalaban. Samantala, habang naghahanda ang mga tauhan ni Shin, tinanong naman siya ng kanyang third brother kung ano ba ang nangyayari habang katabi niya si second brother na patuloy namang binibigkas na kailangan niya ng preskong karne. Sumagot naman si Shin na nawasak na ang kuta sa Bichui Mountain kaya wala na silang supply ng karne
At sinabi rin niya na simula ngayon, sila na raw ang maghahanap ng kanilang pagkain. Dahil dito, hindi naman makapaniwala ang third brother at napatanong kung sino ang may kagagawan. Habang nagalit naman ang bakulaw na second brother dahil wala na siyang preskong karne na makakain. Sumagot naman si Shin na ang mga grupong nakatira sa east ang may kagagawan at inihayag din niyang aatake sila bukas kasama si second brother at ang mga tauhan nito. Samantala, habang nasa kanyang kwarto, masaya namang tinitingnan ng ating bida ang system shop dahil meron na itong dalawang bagong level 2 supply box. At dito natapos ang chapter 31. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng chapter 32.